Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Meron po tayong mga lugar na binabaha dito. So marami pong kaming nararanasan na traffic. Gawa po mapabilis yung paggawa para pagdating ng buhos ng tag-ulan, hindi na tayo babahain. Hindi Pero mukhang matagal pa bago matupad ito. Matapos i-veto at napyasan ni PBBM ng higit 16 billion pesos ang 2025 budget para sana sa mga flood control projects. Paliwanag ng kailangang unahin dahil limitado ang budget at kailangang busisiin pa ang mga proyekto ayon sa DPWH. Isa pa sa hinihintay na maipatupad ang pagpapababa ng presyo ng kuryente at magbunga ang pangakong amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA na ang presyo ng kuryente dito sa ating bansa ay mataas. Kaya patuloy tayo sa pagdadagdag ng mga infrastruktura ng kuryente na magpapababa ng presyo ng kalanon. Sa kabilang banda, tinitiyak din nating makatarungan ang paniningil sa mga konsumer. Presyo ng ating kuryente sa Southeast Asia, we're second to Singapore sa pinakamataas. Kaya, it also resulted to inflationary reactions. No? Siyempre, mahal yung kuryente mo. So, tas ngayon, may gera kang nangyayari sa Middle East. So, I think it will be a big challenge yung ating usapin ng kuryente. No? Lalo na hindi natuloy yung amendments. Kasi maganda yung amendments dahil it will somehow reduce our dependency nga dito sa traditional source of energy, no? Mas in-explore nito yung non-traditional source of energy. Ayon pa sa political analyst at dean na si Gary Jonicio, mahalagang pagsikapan na matupad ang pangako ni PBBM na sapat na classroom at dekalidad na edukasyon. Bagay na iniatas niya sa bagong DepEd Secretary Sani Angara na ipinalit niya sa Ngayoy Caribal na si VP Sara. Ang magiging hamon sa ating bagong kalihim. Natiyakin ang pagbangon at pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa sa lalong madaling panahon. Kung may magandang challenge sa PISA report, tapos may backlog ka for teachers' education, and you have crisis on the classroom. So, triple whammy ito ng education crisis. Kaya makita mo maigi, you will see this disconnect. Yung higher education mo, nagko-comply, at least nagko-comply dun sa mga international rankings, pero yung sa ilalim mo, medyo malaki yung pundasyon ng problema. May problema ka sa foundation. So if this will not be addressed in the coming years, at least in the next 3 years, I mean, it will create Hindi man nakuha ng administrasyon ang inaasahang panalo sa midterm elections at hindi naging kasing lawak ang inaasahang sibakan sa tinawag na bold reset sa gabinete. Naniniwala si Dr. Jonicio na may panahon pa sa nalalabing termino ni PBBM para maipatupad ang mga pangako. Part ito ng administration's trust. No? I mean, all promises made during the SONA should be accompanied with, number one, with a comprehensive program. Yun yung tingin ko naging major problem natin. And of course, the comprehensive program can be effectively implemented by a competent, dynamic, and visionary leaders that can be part of the inner circle of the president, which I think somehow contributed also to some of his failures, especially in the election.